Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po muli dito sa inyo sa ating munting YouTube channel. Pagpasensyahan ninyo ang ating boses dahil uso na ngayon ng sipon at ubo dito sa Kuwait dahil dumating na parating ng taglamig. Okay, bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Mechanical Engineer. Ang sabi niya ay salamat po sa video sir. Nicely shared wisdom. Gusto ko lang malaman how about Taurus PT92 po. How good it is quality and reliability. Salamat sir. Okay, bago natin sagutin yan tungkol sa Taurus, palagay ko may video na rin tayo niyan pero sa katanungan ni Mechanical Engineer ay gagawa tayo ng bagong video. At bago yan ay gusto ko lang munang pasalamatan yung lahat ng mga nagsishare at naglalike ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para madagdagan yung ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan naman yung ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube channel ay nakalaan para doon sa 6 nating estudyante na anak ng mga single parent nating mga beneficiary, tinutulungan natin sa kanilang pag-aaral. At maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Yan po yung aking anak na aking tesorera. Mag-message lamang po kayo kung kayo ay may ipaabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. At maraming salamat kay Sir Nolipis America sa muling pagpapadala dyan sa ating GCash number. Okay, Sir, yung mga pinadala mo ay malaking naitulong sa ating mga bata. Naibili natin ng mga school supplies, nabigyan ng pambaon, at napakain din natin ng Papa Burgers. Ito na sir. Lagi lang dyan. Kasi bukit, biyak ng baril ito eh. At marami kayong natutulungan, pagpalain kayo ng Panginoon para marami pang pagpapala ang dumating sa inyo at nang makatulong pa kayo sa maraming mga tao. Okay? At dito na tayo sa ating topic ngayon. About Taurus PT92. Yung Taurus PT92 at saka Beretta 92FS ay parang clone. Kung titingnan ninyo ay parehong-pareho. So yan ay maipapagkumpara natin. At yung mga ibang parts niyan ay pwede ninyong pagpalitin kagaya ng barrel at saka yung locking block niya. Tingnan natin yung mga parts na na mga pupwede. Dahil ang magtataka kayo, ang Beretta ay Italy, ang Taurus ay made in itong Taurus, ito ay Brazil. Pero kung tanong ninyo ang gumawa ba ng Taurus ay Beretta rin kasi parang copycat siya. Ang totoo niyan ay binili ng Taurus ang Beretta. Okay, so malalaman din natin yan mamaya. At tingnan natin ang barrel ng wala ko ng barrel extra barrel. Okay. Ang barrel ng Beretta at saka Taurus FS92 PT92 ay pwede nyo pagpalitin. Pwede nyo itong pagpalit-palitin. At kasama na rin itong itong locking block. Kasama na yan. Pwede niyo siyang pagpalitin o interchangeable. Okay. Ang iba pa niyan ay yung mga itong guide rod at saka recoil spring at saka itong take down lever. Ito. Buksan natin ito para natin malaman. Ito yung kanyang take down lever para mabuksan ninyo. Pwede ninyong pagpalitin yan. So, ang isang pagkakaiba nito ay itong ito yung kanyang recoil spring guide rod, pareho din yan.
At saka itong kanyang kapareho ng Beretta, ito. Kapareho din ng Beretta, pwede nyo pagpalit sa Beretta yan. At saka itong guide rod recall, ito rin kanyang takedown lever, ito. Pwede ninyong ipalit yan. So yan ang mga At saka yung kanyang slide stop release, ito. Pwede rin ninyong pagpalitin yan, ito. Pwede rin yan sa Beretta. So halos may mga piece yan. At saka itong trigger return spring dito. Yan yung nagpapabalik ng pareho din yan. Yun, napapalitan din yan. Pwede ng yung grip frame bushing. Ito, yung grip bushing dito. Pwede ninyong pagpalitin. Pero itong mismong grip, hindi ninyo pwedeng pagpalitin dahil ang Beretta, itong safety lever ay nasa slide. Ito naman ay nasa frame. Ito ang pagkakaiba niya. Itong kanya safety lever, ito. Although pareho silang ambidextrous, left and right, pero hindi nyo siya mapapagpalit. Yan ang mapapagpalit ninyo. Ang hindi ninyo pwedeng mapagpalit ay itong magazine cuts. Magkaiba itong magazine cuts. Ito. Iba. Itong magazine cuts. Magazine, hindi rin pwedeng magkapalit. Hindi rin pwedeng magpalitan. Yung grip, can be used if you added extra bushing. Pwede rin yung grip pero mag-add kayo ng extra bushing. Itong trigger may required modification. Pwede din itong trigger pero may counting modification. Yung hammer, yung some older Beretta hammer may work but most will not. Itong hammer, yung mga older Beretta ay pwede. Pero yung iba ay hindi. So hindi lahat. At ang hirap dito sa sa Taurus, wala itong aftermarket na mga parts, kaya mahirap. Pero yung ibang parts pwede galing sa Beretta. So kung ikukumpara natin ito sa Beretta, ito ay yung murang bersyon ng Beretta. Ang sa tingin ko ay ang mas mahal ang Beretta dito ng $100. Mas mahal. So kung kayo ay medyo nagtitipid, hindi ninyo kaya ang Beretta, dito kayo sa Taurus. Pero sa aming karanasan dito dahil may Taurus, may Beretta kami, ay mas matibay at ang Taurus kisa dito. Okay, yun ang aming karanasan dito. So, yung locking block niya, pareho din. So, tingnan naman natin ang pros and cons ng nito. Pero ang sabi dito ang Taurus na dito ay reliable. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan din. Affordable alternative to Beretta na dito. Kaya nga po pwede na nyo ito yung alternative kahit. Kasi ang function nila halos pareho lang. Parehong ang kagandahan pati nito. Ang nagustuhan ko lang dito. Ang ang kanyang slide ay parang naka-fix. Ang kanyang barrel ay parang naka-fix. Hindi siya nagtitilt. Yun ang kagandahan nito at saka Beretta. Yung iba, nagtitilt ito, parang ito naka-fix ang nito. Hindi siya nagbabago kasi nga ito ay may locking block. May gawa nitong locking block. Yung napinaliwanag ko na, yung ibang pistol, ang locking block niya nandito. Nandito sa ibabaw, kamukha ng 1911, may parang may serration ito dito, may kanal-kanal. Yun ang pinaka-locking block. Ito, ang locking block nito ay nandito sa baba. Ito ang naglalak dito. So yan ang kagandahan sa Beretta. Kaya ito ay magandang pang precision. At saka ito ay ang kagandahan pa nito, ito ay malambot ikasa. Malambot ikasa ito. Hindi kamukha ng mga ibang pistol na
matigas ikasa dahil nga sa kanyang locking block. Okay? At madali rin siyang i-take down o buksan. Madali. Kaso lang, pag kayo ay nag-ano nito, hahawakan ninyo ang spring nito pag kayo dito ninyo hawakan kasi madaling pag ito'y kumabuse, lilipad ito, mahirap-hirap din itong hanapin kasi malayo din ang talsik nito. Kaya pag kayo ay nag-install niyan, dito agad ang hawak ninyo bago ninyo ipasok yan dyan. Yan o. Okay, siyempre, lalagyan din ninyo yan ng lubricant itong mga slide niya. Okay, so yan ang ano niyan. Lalagyan ninyo ng lubricant. Yan ang importante dyan. At madali lang. Ito lang yung kanyang take down nuts. Okay, lever. So, at ang ang front side nito ay parehong naka-fix. Ang yung Beretta, kalimitan ay naka-beaver tail. Ang adjustment lamang, wala siyang adjustment ng up and down. Pero itong PT92 na Taurus ay merong naka-fix at merong hindi. Kamukha nito, meron siyang up and down na adjustment. Hindi siya naka-beaver tail. Ayan o. Iba, yun ang pagkakaiba niyan. So matotal ay halos magkapareho siya ng magkapareho siya ng function ng Beretta. Double action din siya. Ito, ibig sabihin ng double action, safety mo, halimbawa, nakakaka, pag inyong isinafety, ito ay maisi-safety mo ng nakakak, yung safety lever niya. Ang Beretta bukod, pag iyong isinafty, pababa naman yun, ay mag-hammer down. Magdo-double action ka. Pero ito, halimbawa, pwede mong i-hammer down, may chamber load ka, pwede rin siyang double action. Medyo matigas nga lang ang double action nito. At ang isa pa, ito ay medyo matigas ang matigas ang trigger nito kaysa sa Beretta. Medyo matigas. Pero nagagawa nagagawa niya ng gunsmith. Kung gusto niyo medyo palambutin. May video rin tayo niyan. So ayun ang mga compare natin sa Beretta. At yun nga, pag sa tibay lang, mas matibay ang sa experience namin mas matibay ang Beretta dito. Siguro dahil kaya ito ay medyo mura. At tingnan natin ang mga pros and cons nito Ang pros ng Taurus PT92 ito. Ang sabi dito ay ito muna ang pagkakilala natin sa ang frame ay mounted safety decacker. Okay, safety decacker ang nito. Ang pagdikak nito ay iba. Ang pagdikak nito ay ibababa mo ito. Pero pag dinikak mo yan ay hindi puputok. Ito, ibababa mo itong safety lever niya, ibababa mo. At yung hammer niya ay nakahapkak. Hindi didiretso sa Hindi didiretso sa firing pin. Nakahapkak siya. Hindi didiretso sa firing pin. So, medyo nakakatakot. Hindi kamukha ng Beretta. Massive ang Beretta. Kasi, yung Beretta, napuputo lang firing pin, tatago yung firing pin niya. Ito naman, maghahapkak lang. So, delikado rin ito. Baka masira yung kanyang hapkak, magdiretso. Kaya, advice ko dito, kung gusto ninyo itong idikak, ay hawakan ninyo yung hammer. Hawakan ninyo yung hammer. Baka kasi dumiretso Yung akin ay, yun ay, ko yun. Idea ko yun. Kasi, baka baka masira yung Siyempre, pag ganyan, baka biglang magtuloy-tuloy Ito, naghahapkak. So, yun ang nito. At, pwede ninyo siyang i-safety. Yun ang pagkakaiba niyan. So, pag naka-safety siya, hindi ninyo siya makakalabit pag naka-safety siya. Hindi siya magdo-double action pag naka-safety siya. Okay, so yun ang mga kagandahan nitong Taurus. Okay, tingnan na natin yung Ang sabi nga nito mix
reliability, potentially lower quality finish. Mas lower ang quality finish nito kumpara natin sa Beretta. And heavier trigger pull yun, sinabi ko na kanina. Medyo mabigat compared to Beretta, medyo may maano. Pero ito ay masabing counterpart ng Beretta. At ito ay magandang option kung kayo ay nagtitipid. Kung halimbawa ang gusto ninyo Beretta pero hindi abot yung inyong pera, mas mababa ito ng $100. Nasa $100 ang binaba nito. So, medyo budget ito, mababa. Ang ano nito, ang pros nito ay significantly more affordable. Yun affordable than Beretta. With dalawang magazine 17 round magazine is considered one of the Taurus best quality product. It has frame-mounted safety and decacker. Napaliwanag ko na. Ang cons ay finish quality may not be as high as Beretta. Yung finish quality niya hindi katumbas ng Beretta. Some users report issues with magazine release. At saka isa pa sa magazine release. Kasi mas maganda ang magazine release ng Beretta dito. At saka ang issue na to ay minsan nalalaglag yung hindi maganda ang pagkakapit nitong magazine at minsan ay hindi nag-open open slide. Yun ang mga issues na naka-report dito. Doon sa mga yun lang ang mga dito. Yung mga gusto ng mga for those prepare for the specific safety design. Ang pros nito ay frame-mounted safety and decacker with some shooters find more intuitive or ergonomic than a slide-mounted version. So, mas maganda yung iba, mas nagugustuhan ang safety features nito naman kaysa sa Beretta. Kasi nga, pwede mo siyang i-decack at pwede mo siyang i-safety. Naka-decack na siya at pwede mo pa siyang i-safety tapos hindi mo na siya hindi na maano mo yung double action niya. Yun ang niya. Ang ito sa Beretta 92FS ay mas ang pros ay has a long and established track record proven reliability build quality. Okay, kumbaga sa ikukumpara mo ito sa Beretta ay mas established na ang record ng Beretta kaysa dito. So parang underdog ito ng Beretta. Sa Beretta ito, ang Consa is more expensive. Ang Beretta naman ay medyo mahal. So yun lang ang mga dito. Pero sa dito, sa yung function nito o paggamit ay katulad ng Beretta. Yung kanyang precision, maganda sa precision. Ito, masasabi ko, maganda sa precision, katulad din ng Beretta. So, yun lang ang masasabi ko dito. At ito ang importante dito. Ang bottom line nito ay ito ay isang big gun. Characteristic ay soft recoil. Ito lang maganda dito. Soft ang recoil. Ang recoil nito ay soft. Maganda ang recoil nito. At very good accuracy and dependability. Sa combat distance na 7 to 21 feet ay hindi ka nito imimiss. Yan, sabi dito. Hindi magano ng 5 inch sa target ang pagitan sa 21 feet. Kaya ito ay subok na namin ito sa 10 meters. Napakaganda nito. So yun ang So, ang masasabi ko lamang dito, kung kayo ay may Beretta Taurus
ang ingatan ninyo ay itong itong locking block. Bakit kanyo? Ang locking block naming sinira ay nasa hindi lang 100. Puro locking block yan, oh. Marami, hindi lang ito. Hindi lang isang puno dito. Mga 3 ganito. Dahil nga ang gamit namin dito ay, dahil nga sa gandang gamitin kasi nito, gustong-gusto ng customer kasi maganda ang recoil niya, kaya pinipilahan ng customer. Kaso mo nga naman, pero pag nabugbog na, ito ang nangyayari. Ito ay hindi nasira dahil mahuna. Ito ay nasira dahil sa torture. Hindi ko rin sinasabing mahuna ito, pero sa torture. Dahil nga, paborito ito ng ito ay best kumbaga sa best seller namin ito, itong Beretta. Ang ginagawa nga namin dito, mas tinataasan namin ang renta dito kasi nga gustong-gusto ito. Pero ito ang nangyayari. At para maiwasan ninyo ito o maging mahabang buhay, lagyan ninyo ito ng grasa. Huwag lang langis. Grasang ilagay ninyo dito. Ito. Grasahan ninyo ito bago ninyo install para humaba ang buhay. Ito lamang ang mapapayo ko sa may mga locking block na ganito. Ito, grasahan ninyo. Grasang ilagay ninyo. Dahil ang grasa ay makapal, maganda sa impact. Dahil ito ang nag-absorb ng impact. Yung atras at yung bagsak ng ito ang nagkocontrol. Itong locking block na ito. Yung recoil at yung bagsak ng slide pabalik, dito nakasalalay. Ito dito lahat. Nandito ang buhay ng Beretta. Kaya, ang nangyayari dyan, ito, natitigpal. So yan. Pero hindi ko sinasabi na mahuna yan. Ito ay sa dami ng customer dahil paborito talaga itong gamitin ng mga customer dito sa amin. Dahil ka magandang precision, maganda ang recoil, talagang magandang gamitin. Itong Beretta at saka itong Taurus. Okay. So yun ang masasabi ko dito. Talagang yun ang number 1 na kinagusto dito ng mga gumagamit ng Beretta. Ng Taurus. At ito ay ginamit din ito ng mga law enforcement. So, yun lang ang masabi ko sa inyo. At ang linis ang importante dito dahil ito ay, ang frame nito ay alloy. Aluminum. Dapat laging malinis ang frame nito. Laging malinis ang frame. At yung binabagsakan nito, yung binabagsakan ng ito, dapat lalagyan din ninyo ito ng grasa ito. Binabagsakan dito, bumabagsak yung locking block Yan. Ito, lalagyan ninyo ng grasa itong, ang paglagay ng grasa niyan, itong likod, at saka itong mga palikpik. Itong, may palikpik kasi yan ito, gagrasanin yun. Pero wag naman yung puno-puno ng grasa. Baka naman pula-pula ninyo ang grasa. Yung tama-tama lang na dami ng grasa. So yun lang ang masasabi ko dito. At yung ang nasisira namin dito ay yung napuputol din yung dito, trigger return spring. So far yun lang ang masasabi ko dito. At magandang gamitin siya. At ito yung pinakang ng Beretta. Pinakang tawag natin ay budget meal ng Beretta ito. Mas mababa, mas mura sa Beretta. So yun lang masabi ko dito at sana kung may experience kayo pa dito sa Taurus ay i-share ninyo. At para malaman din natin. Ang isa pa nito, meron din itong safety block. Firing pin safety block. So meron itong shockproof na hindi basta-basta puputok kung hindi naka-trigger fingerin ka. Hindi papalo ang kanyang, hindi gagana ang kanyang firing pin. Kung hindi naka-trigger finger ka. So, ayun lang. Kahit itong parte na ito, lagyan mo ito ng grasa kasi nagkakrak ito. Pwede rin mag-crack. Okay, hanggang dito na lang ang ating video. At sana may natutunan din kayo about sa Taurus PT92 na kung saan ito ay parang clone ng Beretta 92 FPS.
Okay, God bless. At hindi ko na sasabihin kung kailan na masyadong mahaba na. Kung kailan na ito nabili ng basta ito ay nabili na, binili dito ang Berita. Taurus ang bumili sa Berita, hindi Berita ang bumili sa Taurus. Okay, so yan lang. God bless us. Thank you very much.